Our next question. Yung next question is going to be coming from a member of our live audience. Let's welcome RJ Nagit. RJ is a medical student and a member of UST's Actiboto. And this question is for Senator Cayetano. RJ, what's your question? What do you think is the most appropriate penalty for graft and corruption? Okay. Lahat sa buong mundo, sa science ng criminology, it's not the actual penalty, but the certainty na mahuhuli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo si Napoles, siyempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya eh. Di ba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. You go to the LTO, kumuha ka ng lisensya, corruption. You bumili ka ng bahay, sa taxes, corruption. Buong buhay natin corruption. Huwag na tayo magbulag-bulagan unless we change the system. And only Duterte Cayetano guarantees that in 6 months. Everyone else, takot mag-guarantee sa inyo ng 6 na buwan tanggal ang corruption. Senator Cayetano, sandali lang po. So your answer is, what is the appropriate penalty? It's not the penalty, the certainty that you will be caught and you will be punished. So kung sigurado kang mahuhuli, kahit na 1 araw na kulong yan, kahit 10 araw na kulong, magtitigil ang graft and corruption. Pero katulad ngayon, nahuli ka, sa hotel naman ang Bilibid, nagluluto pa ng shabu, edi okay lang na mahuli ka. Okay, so we need to give Senator Marcos a chance to No, I was just wondering, kasi sinasabi ni Senator Alan, pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaki maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became senator? Let me respond. That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero ibang issue na yan, Senator Alan. Ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Di ba? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magkapartido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na Napoles, galit siya sa akin lumapit kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit, kasi lumalabas doon sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles. All right, this will be the last word on corruption. Senator Marcos, a final statement from you, and then we need to move on. Maybe let's repeat that question because that was a question before the break, Senator Marcos. Bakit daw hindi kayo nagpapakita tuwing hearing sa corruption, sir? Dahil maliwanag na maliwanag sa akin na ang kanilang ginagawa ay hindi anti-corruption, hindi pamumulitika. Hindi po ako sasama sa ganyang klase. Hindi ako sasama sa ganyang klaseng pamumulitika na itinataya at ginagamit ang dapat na pantulong sa ating mga kababayan, ang pamumulitika, ang kunwari ay anti-corruption, yun lamang ay itinataas lang ang sariling bangko. So hindi totoo yung Napoles, kaya hindi siya sumama, pamumulitika lang. So hindi totoo yung sa Binay, kaya hindi siya sumama. Or gusto mo kasi sanang maging vice president ni Binay, kaya ka hindi sumama.